What's up guys? Welcome to my channel. Ayan. Sa part na to, sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-DIY change oil sa ating motor. Lalo na sa ating Sniper 150 version 1, version 2. Ayan, sa mga gustong matuto ng DIY. Alam ko naman madali lang to dun sa mga may alam na. Gusto ko lang i-share yung video na to para sa mga hindi pa. So, sa part na to guys, i-share ko sa inyo kung paano at kung anong proseso yung gagawin natin sa pag-change oil gamit yung motol na nabili natin sa ano ba to? Sa bilihan ng mga langis. Ayan. Yan sa part na yan is meron na tayong odo. Yung odometer natin is tumatatak na ng 80,591. So, every 1.5 ako 1.5 kilometer ako nag-change oil. So, ayan guys, what's up? Let's go! So, dito guys, mga paps, sa pag-DIY natin ng pag-change oil natin sa ating Sniper 150, ang kakailanganin nating gamit dito is 19mm na socket at yung kanyang pampihit. So, sa pagtanggal ng tornilyo niya dyan sa ilalim, ayan, kung makikita natin sa video natin yan guys, yung pagpihit po ng ating tornilyo is pakaliwa. Kasi kung pakanan tayo, pahigpit po yun. So, pakaliwa po yung pagtanggal nung ating tornilyo na nakakabit dyan sa ilalim. So, kailangan din po natin pala dyan ng pangsalo sa ating langis. Ayan. Kung makikita nyo dyan guys, ayan na yung takip tsaka yung spring ng ating tinanggal sa ilalim na tornilyo. So, sa pagtanggal naman ng oil filter natin dyan, kakailanganin lang natin nung 8mm na T-wrench or yung Y. Kung wala naman kayong T-wrench, pwede naman yung 8mm na socket. Basta meron din kayong pampihit. So, sa pagtanggal niyan guys, madali lang naman siya. Ipipihitin nyo lang pakaliwa para maluwagan yung mga tornilyo. After nyo maluwagan yung mga tornilyo na yan, so may may mahaba tsaka may maliit. Yung mahaba dyan guys is dyan yan nakakabit sa bandang baba sa kanan. Yung dalawa namang maliit dito banda sa may kaliwa. So may mga guide naman guys. Syempre pag tinanggal nyo yung tornilyo na yan, makikita nyo kung saan sila nakapesto, kung saan sila dapat. So kapag ako kasi guys, pag nag-change oil ako, binibilhan ko na rin siya ng oil filter. Ayan, kung makikita nyo yung oil filter ko, wala pa naman siya 1 month, pwede pa naman yan, medyo malinis pa naman. Pero pag ako kasi, pinapalitan ko na. So sa naman guys, kailangan nyo lagyan ng basahan dun sa may tambucho para hindi makalat. So ang pinalit pala natin dyang oil filter is yung Yamaha Gunin. Nabibili lang naman yan guys dun sa mga motor shop. Meron naman yan dyan sa mga kalapit nyong lugar. Kung meron dyan mga motor shop sa inyo, may mabibili kayong ganyan.
Tsaka ito yung gamit ko, Motol 3000 plus 40 10W40. So, bakit nga ba yan yung gamit nating langis? Kasi yan yung nakalagay na ano ba tawag na ito? Dun sa manual, mababasa nyo doon, or dyan sa gilid ng swing arm, makikita nyo yung mga nakalagay doon na sulat. So, dyan, sa lubricant niya pala guys, ayan, lubricant pala yung tawag doon. May nakalagay dyan, kung makikita nyo, 10W40. So, ayan. Sa part na yan is tinanggal ko na yung takip nung lagayan ng langis. Tsaka, ayan, pupunasan ko na rin. Kasi, para paglagay natin ng bagong oil filter, syempre malinis dapat. So, ayan, pinunasan natin yan dyan. Hanggang sa masatisfy tayo na malinis na siya. And then, ayun na nga. So, Motol yung gamit natin dyan. Tsaka yung Yamaha Guanin na oil filter. Yung iba may gumagamit ng GP Matic 10W40. May nakalagay din kasi yung 4-stroke dun sa oil na yun. Ayan, kaya ako siya tinatabingi. Kaya ako siya tinatagilid. Kasi para tumulo pa yung mga natitirang langis doon sa loob ng ating makina. So, kaya yan yung ginagawa ko. So, sa part na yan, wala na rin masyadong natulo. Kasi ilang minuto ko na rin yung inantay. So, sa part na yan, nilinisan na natin yung mga tinanggal nating takip sa ilalim. Tapos yung sa may oil filter niya, nilinisan na din natin yan. Kasi ilalagay na natin yung langis na binili natin dyan. Medyo madumi din talaga yung langis niya sa ilalim. Dun sa tamis sa may takip na yan. Kasi gawa nga sinasala yan nung spring na may para tawag yung pangsalo ng dumi. Ayan. So, nilinisan ko na rin yan. Nisprayan ko na lang siya ng ang batawag na ito yung W40 para matanggal yung natitira pang mga langis-langis dyan. So, wala namang problema yun kasi pantanggal lang naman yan ng panlinis lang naman yan. So, ayun na siya, pinupunasan ko na kasi ibabalik na natin siya kung saan siya nakalagay. Ilalagay na rin natin yung langis dyan. Ay nga pala guys, sa pagbili nyo ng langis sa mga motor shop or sa online, lagi nyo i-check yung sa may gilid niya. Kasi merong peke, tsaka merong legit. Meron na kasing mga gumagaya na nagkakalat yung mga langis na katulad nung nabili ko nung nakaraang buwan. May nabili ako, kala ko legit siya. Buti na lang hindi ko nalagay sa makina ko. Next video ko na yan or sa short video ko na lang siya ilalagay para malaman niyo kung ano yung peke tsaka hindi. Ayan, inaano ko talaga siya. Tinatanggal ko talaga yung mga dumi-dumi pa dyan niya. Para pagkabit natin is malinis. Ako, pag nag-change oil ako, ganyan lagi yung ginagawa ko para may mahalo man na konting is konti lang yung dumi niya. So, ayan, medyo natagalan ako dyan ng konti kasi sa loob meron pa. Pero wala namang problema yan, basta lagi lang nating linisin mabuti para goods pa rin yung ating makina. So, ayan na nga guys. Una ko nilagay dyan is yung ating biniling
oil filter. Sa pagkabit ng ating oil filter dyan, may butas yung ihaharap nyo papunta sa inyo. Kasi yung kabila walang butas. So, yung isa meron. Yan kasi yung nakalagay dyan. Pag salpa kasi natin yung takip, merong parang ehe or parang tulo. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang ano. Yan yung ilalagay natin doon kasi meron siyang butas. May pattern na rin yan guys kung ano yung gagawin nyo. So, ayan, binalik lang din natin yung mga tinanggal nating tornilyo. Part na yan. Yung mahaba, dyan yan nakalagay sa baba. So, ulitin ko lang sa pagtanggal na, pagkabit natin ng tornilyo, mas ugaliin natin na hand type lang muna yung gamitin natin pampihit. Mamaya na natin gamitan siya ng T-wrench para higpitan. Para maiwasan natin yung pag-lost thread ng ating tornilyo or dun sa loob ng makina. Kasi itong crankcase ng ating makina is medyo maselan siya kapag once na nagkamali ka ng paghigpit or mali ka ng pagpihit. Maaaring ma-lost thread yung ating mga bolts na nilalagay or yung sa loob. So, ayan na. Hand type ko na siya para higpitan. Kapag medyo naramdaman nyo na medyo mahigpit na rin naman siya kapag hand type yung gamit nyo, pwede nyo na siyang gamitan ng pampihit talaga para higpitan. So, ayan na. Hinihigpitan na natin yan para matapos na siya. Sa pag-align yan mga paps, lagi nyong i-check yung gilid niya kung pantay. Kasi kapag hindi siya pumantay, maaaring magkaroon ng gap, pakapasukan ng hangin, or tumulo pa yung mga langis nyo. Kaya nagkakaroon ng moist. Yung iba kasi merong moist na lumalabas dyan. Nakikita ko yung iba meron. Kasi baka mali yung pagkalagay. Or di kaya sira na yung ring niya. So, sa part na yan, yung paglalagay nung takip, tsaka yung spring, yung nasa taas is yung may kulay itim. Sa baba yung wala. So, nilalagay natin dyan. Hinigpitan natin yan dyan. Kasi kailangan niya ng medyo matagal siya ipasok kasi lumalaban yung spring. Ganyan talaga. Ang ginawa ko dyan, niluhuran ko na lang siya para makita ko talaga yung ilalim niya. Medyo mahirap lang talaga siya magkabit, magbalik. Pero yakang-yaka na rin naman. Yun na yung part na hinigpitan ko na siya. So, inuulit ko kapag hihigpit kayo, hand type lang muna. Tsaka nyo gamitan ng mga gamit para higpitan. Ayan. Yung gamit natin dyan is 19mm. Tsaka yung pangpihit. Ayan yung ginagamit natin para sa mga DIY, sa mga hindi pa nakakaalam. So, what's up guys? Dito na po puputulin yung ating video. Maraming salamat sa inyong oras. Have a nice day. And God bless. Ride safe always. Beansub TV. You're the man.